Ito nga ang nangyari kay Madeline. Pagdating niya sa ospital, nilagyan agad siya ng suero. Tapos, yan, bumalik po kasi yung dati niyang karamdaman. Nanghihina siya, sobrang namamaya. Tapos, hinihingal siya, konting galaw na hindi siya makakilos kasi hinga rin siya. Kaya ayan, sinugod, sabi niya ay gusto niya magpa-ospital kasi hindi maganda yung pakiramdam niya, sama din ang nararamdaman niya. Kaya si Kulot at Raymart ang nakasama niya sa ospital. Sila yung nag-asikaso dyan. Ako hindi ko na naasikaso kasi may baby po ako. Tapos may anak pa akong 1-year-old, kaya sila ang sumama kay Madeline. Ito yung naging kalagayan niya sa ospital. Yan. Habang iniintay na sa emergency room pa po si Madeline. Tapos kailangan isang lang yung pumasok sa loob. Hindi pa alam kung ano ang findings sa kanya, pero sa pakiramdam daw niya ay bumalik daw yung dati niyang nararamdaman noon. Ang oras nga po palang yan ay 8 na ng gabi. At ayan, kung napapansin niyo po, ayan si Madeline, na-assist siya ng isang nurse dyan, nalagyan siya dyan ng oxygen. Tapos ayan, lumapit na sila Kulot para dalhin yung mga gamit, pero pinaliwanagan sila ng guard na i-admit na, kaya doon sa kabilang pinto idadaan. Doon na lang nila sasalubungin si Madeline sa kabila. Ayan, kaya sila Kulot doon sa isang pinto dadaan, tapos si Madeline ipupunta na po doon sa ward niya kasi tapos na siya dyan i-assist. And kung nakikita niyo po, kasunod ni Madeline yung tangke ng oxygen kasi ikakabit niya sa kanya kasi nga po nahihirapan siyang maghinga. Na-assist lang siya dyan ng nurse. Ayan na, sinabihan pa yung bantay na doon na po sa kabila magintay para may mag-abang na doon. Ayan, nagpapadala pa pala si Madeline. Nag-chat si Madeline, nagpapadala siya ng sabong panghugas daw, tapos sipilyo niya. Kaya kuhain natin. Sipilyo pink daw. Tapos sabon panghugas sa extension. At dahil ang extension namin dito ay isa lang at gamit, dahil nakalagay sa rep, ayan, nagagawa si Raymart ng extension. Nagagawa siya extension. Tapos electric fan. Tapos extra kumot. Nagluto si Raymart ng tinola. Diretso makatid kami niyan kay Madeline. At nasa ospital nga siya. Ngayon lang. Hindi na sila abot doon ng rasyon ng gabihan. Ayan, dalan po namin si Madeline ng pagkain nila. Yan, pwede na yan. Tubigan. Naganda sa Raymart ng plato. Lalagyan ng ulam, tas ng kanin. Nagluto nga po pala siya ng tinola. Para hindi na magbili kasi ang mahal ng tindahan dun sa ospital. Yung mga bilihin. Ang kanin dun, 20 pesos. Ang ulam, halos 60 at ang pinakamura dun. Chris, ay talaga po. Plato, kutsara, meron ba? Baso, nagdala ka? Diyan mo na lang ilagay ang kanin ulam. Tubig. Wala silang doon, wala silang plato. Yung tubig na dala ni Raymart, yung lang 1.5. Sige na, dali mo na din. Ayan, may lugaw po. Kanina pa kasi ang lugaw, kaya Rosin na po namin sinain. Diba? Umainit na. Bagong init naman. Chris, mapasok ka ng kanin ha. Ang kulit mo. William, ano sa'yo? Yung natin yung sinain. Ayan, nagtatakal yung mag-ama ng kanin. Si Chris, oh. Hindi man tulong ang paggawa mo, Toy. Hindi ka lang likot. Tawag to. Ano yan? Luman niya to. Tama na yan. Tapos, ayun, nagluto si Raymart ang may sabaw. Sama ka, daalala natin si Tita. Wow, si Tita. Si Tita mo. Ito na. Yan. Pwede magkarain na lang tayo dyan. Luto na dyan. Ano siya may sabaw.
Tama yan at may sabaw. Si Chris talaga, oh, hindi nagtitigil. Nagsasandok si Papa niya, nagsasandok din. Huwag mong kapunuin umboy ang sabot para hindi masyadong maula. Tama lang, kalahati lang. Ano siyang kanin, tubig, termos. Tapos yan yung una na yan, dadalhin daw yan. Kain si Tape dyan. Ayan po, matid na sila. Sila na ni Papa yung kasama nila si Chris. Silang dalawa na yung maghahatid kasi si Bunso hindi pa natutulog, tsaka gabi na. Ayan, ayan, napunta na sila. Yan sila na yung mahatid at si Bibi baka mag-iyak. Papa, si Chris na ang gilid yan, ha. Ang apakan, boy. Abay, oh. Oh. Ito na po pala kami sa Ayun na po pala sila Papa. Unan, nandun ang may pagkain na kayo dyan. Yun po pala si Madeline. Ano po sila Papa. Galing gamot mo din mo isa. Ang gamot pa, usok ko. Ang galing. Malaki yun eh. Malaki. Ang gamot mo ba usok? 90. Malaki yun, malaki. Saan paso? Bawal lang kasi tayo. Sabihin pa natin. Dalawa na po. Chris, tingin ikaw, Chris. Chris. Hindi pa po na hindi pa na pa-confine si Madeline. I mean, hindi pa na-admit kasi kailangan pa niya i-x-ray bago siya punta i-admit. Dito lang kami sa labas kasi ang pwede lang pumasok sa loob, isa. Ayun po pala, kinuhaan siya ng dugo. Sarapan mo. Berita po. Dugo ba siya daw? Ayun, sabi ko ng meeting. Sagkat mo si... Sagkat mo na. Nasa probinsya, sa probinsya, nag-open ako. Ngayon po, bantay doon sa ospital ay si Papa. Hindi kami makadalaw doon kasi may mga bata ko inalaga. Ano pa po? Kanina galing kami doon sa naglabas kasi nagpa-check up ito si Chris. Tatawa-tawa mo ng bibi. Nagpa-check up siya pero niya ay sa Amex yung may mga yung mga bawal ang batang ipasok. Kaya hindi rin kami nakapasok. Ang nakapasok na yung kapatid ko kasi siya yung kasama ko. Tapos kami, inintay na lang namin siya sa labas. Kaya kanina ng pagkain. At doon din naman po pupunta sa may tapat ng hospital yung check-up. Kaya dumaan na rin kami doon pero hindi na lang kami nakapasok. Ngayon ang bantay doon si Papa. Tapos mamayang gabi, hatigan na lang nila ulit ng pagkain. So sinong available naman bukas, siya naman yung magbabantay.